dapat sa banal na gawain na aming gagampanan. Panginoong Hesukristo, sa inyong walang hanggang pag-ibig, ay tinanggap ninyo ang pagdurusa at kamatayan alang-alang sa aming kaligtasan. Habang kami ay nagpuposisyon, naway manatili sa aming isipan at damdamin ang kahulugan ng inyong sakripisyo. Bigyan ninyo kami ng kababaang loob, katahimikan, at tapat na pagsisisi sa aming mga kasalanan. Espiritu, gabayan ninyo kami upang ang aming debosyon ay maging totoo at makabuluhan. Naway ang bawat hakbang namin ay maging hakbang palapit sa inyo at magbunga ng pagbabago sa aming buhay. Ama namin Diyos, pagpalain ninyo at patatagin ang aming pananampalataya. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Musiko. Sardiales. Ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol Santiago, Ipanalangin. Apostol San Andres, siya ay tinatawag sa simbahang silangang Ortodokso na Protolectos o ang unang tinawag ayon sa mga Ebanghelyo. Ay isa sa mga 12 apostol ni Jesus at kapatid ni San Pedro. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Una-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres, Ipanalangin mo kami. Apostol Santiago Mayor, sa
isang santong Romano Catholic na naging alok sa kanya para malapit at maging isa sa 12 apostol ni Kristo. Iwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para mo sa unang alat-alat at sa walang hanggan. Amen. Apostol Felipe. Panalangin mo kami. Apostol San Bartolome. Si San Bartolome ay isa sa 12 alagad ni Jesus. Kaibigan ni San Felipe si San Bartolome. Ayon sa tradisyon, pinahayag niya ang mabuting balita sa Ethiopia, India, Persia at Armenia, kung saan siya pinatay sa pamamagitan ng pagbubugbog sa kanyang ulo. Walang ibang alagad ang nagpahayag ng paniniwala kay Jesus sa unang pagtanong ito, gaya kay San Bartolome. Si San Bartolome ay isang santo ng Romano Katoliko na naging kasama sa 12 alagad ni Jesus. Siya ang kaibigang hinigayat ni Felipe ng Bethsaida para maging isa rin sa mga original na alagad ni Jesucristo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Bartolome. Ipanalangin mo kami. Apostol Santo Tomas, kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahahawakan ang bukas na pinagpako sa kanyang mga kamay. At hanggang hindi ko lang isusuot ang aking kadiri sa mga sugat ng iyon at sa kanyang kadirihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para lang sa una-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol Santo Tomas, Ipanalangin mo kami. Apostol Santiago el Menor. Si Santiago el Menor ay pinanganak sa Cesarea. Siya rin isa sa 12 original na apostol na pinili ni Jesucristo. Dalawa ang Santiago sa mga piniling apostoles ni Jesus. At upang malagyan ng pagkakakilala ang dalawa, si Santiago, anak ni Zebedeo, ay kinilala bilang Santiago el Mayor o Matanda, habang si Santiago, anak ni Alfeo o Cleopas, ay kinilala bilang Santiago el Menor o Bata. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol Santiago el Menor. Ipanalangin mo kami. Apostol San Mateo. Isinilang siya sa Capernaum. Nakaupo siya sa panigilan ng buwis nang siya ay tinawag ni Kristo upang sumunod sa Kanya. Siya ay tinuturing ng isa sa mga sumuna ng mga salaysay sa Ebanghelyo. Ipinangaral niya ang mabuting balita sa Judea at Ethiopia at namatay siya bilang martir. Kinere siya bilang ang dating si Levi, anak ni Alfeo, ang taong may pakpak Walang hanggan. Amen. Apostol San Mateo. Ipanalangin mo kami. Apostol
Judas Tadeo. Sa simbahan ko, si Judas Isasan, sa Juan, Judas Tadeo ang isang Tagalog at karaniwan siyang nilalarawan ng ako na nakapaligid sa ulo bilang kinatawan ng kanyang pagiging naloroon araw ng Pentecostes. Kung kailan natanggap niya ang Espiritu Santo kasama ng iba pang mga apostol. Kung minsan, iginugulit siyang may tangang alakol o katulad nito sapagkat namatay siya sa pamamagitan ng isa sa mga datang ito. Mayroon ding mga pagkakataon na ipinapakitang hawak niya ang isang aklat o nakabalumbong papel o kaya may tangan ng isang panukat ng isang anluwagin. Ngunit malinis din siya nilalarawan sa mga dibuho na may hugis ni Jesus na nakadantay sa kanyang dibdib. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa ulo, ilang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol Judas Tadeo. Ipanalangin mo. Apostol San Simon Makabayan. Simon na tinawag na Zelote at isinalin sa ilang Bibliang Tagalog na Simon Makabayan o Simon the Zealot sa Ingles, ay isa sa mga unang 12 alagad ni Jesus. Kilala rin siya bilang Simon na Cananeo. Tinawag siya ni San Lucas bilang Simon ang mapagmalasakit. Nangangahulugan ang salitang Cananeo or Canadian sa Ingles ng mapagmasakit, mapagmalasakit, masikap, masikasik, mabalasik, o panarito, isang taong nagpapakita ng lurugdog na panalangin o paglilingkod. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapala ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. San Simon Makabayan, Ipanalangin mo kami. Ang pagbibinyag kay Jesus, at ako aniya lamang kay Jesus na inutusan pinaghahandang bilang na maglilinis ang daan na kaniyang lalakaran. Ito ang ibibigyag ng tubig na sadyang totoo, ngunit kung siya'y paririto, ang ibibigay sa tao ay grasyang tunay na saklolo. Sa ito'y may pahayag na yung bautistang nangusap, isang araw na may kagyat sa darating na Mesiyas, na ang nasa ay pagbinyag. Si Jesus nga ni nakitang ngunit dinakilala ni Juan, ang pinsan niya sa loob ay pinagsiyan na pagwali kapag daka. Lalo na napapakinggan niya ang bigang binitawan, ako'y binyagan mo Juan. Dito napagsiyang tunay ang katoto niya at pinsan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagpabinyag kay Juan Bautista, Maawa ka sa amin. Ang panulukso ng Diablo kay Jesus sa ilang la tentasyon. Pagkatapos, dinala agad ng Espiritu si Jesus sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at doon tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop. Ngunit si Jesus ay pinaglikuran ng mga anghel. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong tinukso ng Diablo sa ilang. Maawa ka sa amin. Ang unang himala ni Jesus sa kasada sa Kana. Isang araw naman sila pinigil sa isang bote. Kasama ang birhen na naglakbay kapag karakan doon sa bayang Kana. Nang sila nga dumating doon sa mahal na titig, ay oras na ng pagkain. Pinaluklok na ang birhen at si Jesus ay kapiling. Sa karamihang totoo, nagsidalong mga tao, kinulang ng alak dito, kahihiyay bagot-bago yung buning desposado. Nang matanto ni Maria,
Nilihim ang anak niya, punsong hiliw ko kanya. Dito ay walang alak na mahihiya ang may boda. Ang isinagot, Kristo ina, mga aanin ko. Mawawala kaya'y ano, sa akin sabu ang sa iyo ng kakulangang ganito. At hindi pa sumasabit ang oras na aking ibig dito nga ay nabatid. Na birheng inang marikit ang mga gawain na tubig. Tinawag na kapagkuha ng birheng inang tindiman ang nagsisindi sa dulang. Kanyang pinagbilinan ito ang siyang tinuran. Kayo, aniya'y sumunod sa anumang ipag-utos itong anak kong si Jesus. At inyong mapapanood karunungan niyang lubos. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para nang sa unang-unang ngayon at magpakailanman, sa walang hanggan. Amen. O Kristong naghimala sa kasalan sa Anak. Maawa ka sa amin. Ang pagtuturo ni Jesus ng panalangin, Ama namin. At sinabi ni Jesus, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para nang sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong tinuruan kaming manalangin. Maawa ka sa amin. Ang pagpapagaling ni Jesus sa dalawang bulag. Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, sumunod sa kanya ang dalawang bulag na sumisigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa amin." Pagdating ni Jesus sa bahay ng kanyang tinutuluyan, lumapit sa kanya mga bulag na lalaki. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin?" Sumagot sila, "Opo, Panginoon." At hinipon ni Jesus ang mga mata nila at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya." Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para nang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagpagaling sa dalawang lalaking bulag, Maawa ka sa amin. Ang pagpapala ni Jesus sa mga bata. Dinala nila kay Jesus ang maliliit na bata upang mahipo niya. Ngunit sinaway ng mga alagad ang nagdala sa mga bata. Subalit lubhang nagalit si Jesus nang makita ito. Sinabi niya sa kanila, "Pahintulutan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila na uukol ang paghahari ng Diyos. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos ng tulad ng isang maliit na bata ay hindi makapapasok doon sa anumang paraan." Nang makalong ni Jesus at maipatong ang kanyang mga kamay sa mga bata, pinagpala niya sila. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at kailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagpala sa mga bata, Maawa ka sa amin. Si Jesus at ang babaeng Samaritana sa balon ni Jacobo. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit na magtanghaling tapat. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo ako ng inumin." Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paanong nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana?" Sumagot si Jesus, "Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos
At kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya, at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, At para na sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. o Kristong humingi sa tubig sa balon ni Jacob sa babaeng Samaritana. Maawa ka sa amin. Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor. Isinama ni Jesus si Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakapalitingit bago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagdingling sa kapatian ang kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyong magtayo ako ng apostolya, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Isinama ni Jesus si Pedro at ang mga kapatid na Santiago at Juan at sila umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagdingling sa kaputian ng kanyang damit. Ang nakita ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng tatlong tolda, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagbagong anyo sa bundok ng Tabor. Maawa ka sa amin. Ang pagpapatawad ni Jesus sa babaeng makasalanan. Nang oras na kumakain itong Panginoon natin, ay siya namang pagdating ng Magdalenang butihing lumbay na walang kahingin. Kupagdaka ay lumuhod sa paanan nga ni Jesus, luha sa batay na nanahos, paay hinagkang ibubos, at pinahira ng buhok. At kaniyang binuksan pa balsamerang mahalaga nang kay Jesus na makita, pinatawad na pagdaka ang sala ni Magdalena. Nang mangyari naman ito, agad na naog si Kristo sa Galilea at tumungo. Mga ngaral na totoo sa madlat maraming tao. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapag sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagpatawad sa babaeng makasalanan, Maawa ka sa amin. Ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang mahal na ina. Masakit man sa puso ng bawat isa, alam ni Jesus na kinakailangan niyang harapin ang kanyang misyon na nais sa kanya ng Diyos Ama. Kaya sa itong ito, siya'y nagdinang si Maria upang kanyang tugunin at harapin ang kanyang napipintong mabuod na pagpapakasakit upang matubos ang sala ng buong mundo na tutubusin niya ng kanyang buhay at banal na dugo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagpaalam sa kanyang ina, Maawa ka sa amin. Lahumenda. Matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nang malapit nang dumating sa pinto ng Jerusalem si Jesus, ay umibiskin at sumakay namang tambing sa humentilya ang tulig. Dito nga ni natupad ang pula ni Isaias. Sinabit ipinasulat na sasakay ang Mesiyas sa isang hayop na hamak. Yaong iba'y nagsikuha ng palaspas at
ay hari-hari sa kailaong mga nilukong ni Kristo Kristo. Pinapangulala dito sa kanila'y sino-sino ang nagsipukpok sa ulo. Ano pa nga inuulol itong ating Panginoon ng mga Hudyong buong sa kababatihin niyo, Ave Rex Judaeum. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nalulurat kita, Maawa ka sa amin. Ang paghampas kay Jesus sa nakagapos sa haligi bago. At sinabi sa kanila, sinasakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panulusol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga parakang ninyo sa kanya. Ngayon din si Herodes, kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya ipahahagupit ko lamang siya, saka palalayain. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng suong una, ngayon at magkailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong walang awang tinapos at tinampas sa haliging bato. Maawa ka sa amin. La Coronación de Espinos. Pagpupunta ng tinig kay Jesus. Ang mga kawal ay kumuha ng halakang mali, ginawang korona, at Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Limang Jesus. ang pagpapatanaw kay Jesus, Reche Homo. Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. Wika ni Pilato. At inilabas si Jesus na may koronang tinig at balabad na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Impako siya sa krus, impako sa krus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Senyor de Chinomo, Maawa ka sa amin. Ang paghatol ni Poncio Pilato kay Jesus. Araw noon ng paghahanda sa Pasko at mag-12 na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Sumigaw sila, patayin siya, patayin, ipako sa krus. Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote, wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Luwalhati sa Ama, sa Anak,
at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong hinatulan ni Pilato, Maawa ka sa amin. Ang pagpapasal ni Jesus sa krus, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kinuha ng mga punong saserdote si Jesus at lumabas siyang napasal ang kanyang krus patungo sa lugar na tawagin Dako ng Bunga. Golgotha sa wikang ayon sa tradisyon, si Jesus ay nadapa sa kanyang daan patungong Kalbaryo, bagaman hindi hayagang binanggit sa kasulatan. Ang dahilang pinagtubayan ng makataong debosyon na naghahayag na si Jesus ay nadapa ay maaaring basahin sa pagitan ng mga katagal. Ang tradisyonal na Via Crucis ay nagsasaad na si Jesus ay nadapa ng tatlong ulit. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at ang pagkasalubong ni Jesus sa nagdadalamhati ng ina. Sa pagtatagpo ni Jesus at Maria, ay naboy niya ng isang bagay na kahit sila ay hindi maipahayag sa salita. Sa buong buhay ni Jesus ay hinintay niya ang tagpong ito, at sa simula pa ng hula ni Simeon, si Maria ay laging naghihintay at naghahanda para rito. At ngayon ay nagtagpo ang kanilang mga mata at agad nagsanib ang kanilang mga kaluluwa na puno ng lungkot at tigil ng kadalamhatian. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nakasalubong ang kanyang namimigating ina, Maawa ka sa amin. Ang pagpapahid kay Jesus ng birang ni Santa Veronica. Tubong buhat sa ulong may koronang tinik ang dumadaloy sa mukha ni Jesus, na walang pagod na buhat-buhat ang kahoy ng krus. At sa matinding hirap at sakit na nadarama ni Jesus, hindi napigil ni Veronica na lapitan at punasan ng banal na dugo ang mukha ni Jesus. At matapos punasan, ito'y nalarawan kaagad sa kanyang birang. Ito'y si Simon na taga Sirene. Pinigil nila ito at ipinapasa sa kanyang krus, kasunod ni Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, buhat ng krus. Maawa ka sa amin. Ang paghuhubad ng damit kay Jesus. Ito ring kalbaryo naman, pinili ng mga bunghang kay Kristong pagpapakuan. Ang Golgotha, kung turingan ng mga Hebreo tanan, ay ano'y dumating ang mananakop sa sala sa lupa bilang talagang.
Hinubaran kapagdakan yung mga panamaran at dito nang sa paghuhubad yung gabi ng Mesiyas ay nabaguhan ng arka sa di kawasang hirap sa pagpangit ng kanyang sugat. Nuri na namang nasalang sugat niya sa katawan. Ang hati ano lamang masahol ang inanitan. Ang dugo ay naglalapaw. Ito ang korderong pariit, walang ibot, walang imit. Nagbabatat, nagtitiis, nang di mamagkanong sakit dahil sa taong bulisik. Sa mahubaang patapos itong ating poong Diyos ay ang mga Pariseyos. Nagbunukalang ibobos ng ibang gawin kay Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapala ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong walang awang hinubaran ng iyong ganun. Maawa sa amin. Sa walang hanggan. Amen. O Kristong napaupo sa mabatong burol ng Kalbaryo, Maawa ka sa amin. Ang pagbabangon ni Jesus na ipinagos sa krus at kung paanong itinaas si Moises ang ahas doon sa inang, gayon din naman ang kailangang itaas sa anak ng tao upang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong ibinangon nakapakos sa krus, Maawa ka sa amin. Jesus Crucificado. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungol, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin nila ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Jesus Crucificado. Maawa ka sa amin. Ang pagkapako kay Jesus sa bundok ng Kalbaryo. Nuestro Padre Jesus de Calvario, mahal na Senyor. Ang wika nilang pagtayo na kung hari ang ibobos,
tunay na anak ng Diyos, magkalat ka at maghugos ng pagkapako sa krus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Na para sa unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus de Calvario, Ipanalangin. Ang paghahabitin ni Jesus kay San Juan sa kanyang ina. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nito si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang kinamahal niyang alagad si Benito, kanyang sinabi, "Ina, narito ang iyong anak," at sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatuwa ng alagad nito sa kanyang bahay. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ito para sa una ngayon, pagpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristo na nagbilin kay San Juan at sa kanyang ina. Maawa ka sa amin. Jesus resucitado, ang pagtawag ni Jesus sa Diyos Ama. May isang mangkokdoon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang esponga. Ikinabit sa sanga ng isoko at idinaig sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng so ng una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Jesus resucitado. Maawa ka sa amin. Ang pagkabayubay at pagkamatay ni Jesus sa krus. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling nabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawan na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Karon din ang maraming babaeng nakatanaw mula sa malayo, mula pa sa Galilea, sumusunod na sila kay Jesus at naglilingkod sa Kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. para ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nabayubay at namatay sa banal na krus, Maawa ka sa amin. Ang pagkakahiglay ni Jesus sa bisig ng kanyang karyera. Sinalong kapagkarami. Si Jesus kung nilay ina, lupay happy sa lumpasan at pagutong ng kanyang kaluluwa. Pasyong Genesis. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nakahimlay sa bisig ng iyong ina. Maawa ka sa amin.
ang pinagpako ang krus kay Jesus. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsagaling kayo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Sa parang sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasuwalang hanggan. Amen. Banal na krus, Maawa ka sa amin. Ang paghahanda ng katawan ni Jesus sa pag-ibig. Halos di ibig bitawan ang inang may hapis ng bahay. Ang sa anak niyang bangkay, binililaya o madang kahirapan. Naging sakit bilang paga ng inang nangungulila, binulot buntong hininga, at gayon din ang dalawa, si Juan at si Magdalena. Lumuhod ng kapagkuhan ang dalawang mga banal, niabot nila ang bangkay, saka naman pinadalhan sa mabaong nilagay. Tinanggal naman totoo ang bangkay ni Jesucristo ng sabanas at subayo, bagong hindi ang magkano saan man sila patungo. Angeles sa kalangitan na naog at pumatnubay sa daang nilalakaran kanilang tinatangisan. Itong Diyos na maalam, marami na matmatla sa babaeng nangasasama, pawang may buhas sa mata, lumbay na walang kapara sa puso at alaala. Doon din sa halaman ng Getsemani ang pangalan nito, si Joseph na banal ay may nabiling baunan, hindi pa pinagdilibingan. At ang buo niyang asa, kaya binili ng una ay doon inilibing baga, na kung siya ay mamamatay na ang katawat bangkay nila. Tuwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan ang una ay magpagpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong walang buhay na inilibing, Maawa sa amin. San Nicodemo. Siya ay ang lihim na alagad ng Panginoon. Sa kanya inihayag ni Jesus ang tunay na kahulugan ng muling ipinanganak o born again. Naghanda siya ng 100 libras ng banal na gas sa banal na bangkay ni Jesus. At kasama ang butiin si Jose ng Arimatea at Juan Evangelista. Sila ang nagbaba sa bangkay ni Jesus mula sa krus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. San Nicodemo. Ipanalangin mo kami. San Jose ng Arimatea. Nagsasaad na ang mayamang si San Jose ng Arimatea, ang nagmamay-ari ng yugi na pinag-ipinan na walang buhay sa katawan ni Jesus. Siya rin ang nakiusap kay Pilato upang makuha ang katawan ni Jesus, upang mailibing ito agad-agad sa yugi na pagmamay-ari niya. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. San Jose ng Arimatea. Ipanalangin mo kami. San Lazaro de Betania, ang kapatid ni Marta at Maria na taga Betania. Siya ay binuhay ni Jesus mula sa 4 na araw niyang pagkakalibing, at ang kapatid na ikatlo ni Marta at Maria na taga Betania na ang nanay Lazaro, minamahal na totoo ng Panginoong Jesucristo at tunay nito na totoo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. para ng sa unang-una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. San Lazaro, kapatid ni Maria at Marta ng Betania, Ipanalangin ang Espiritu Santo. Santa Maria Betania. At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng kwento.
at pinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Sa lumang tradisyon ng simbahan na pinasimulaan ng Papang San Gregorio Magno, ang Maria na kapatid ni Lazaro at Marta ng Betania, ang babaeng makasalanan at si Maria na taga Magdala ay isa. Subalit sa makabagong talaan ng mga banal, sinasabing magkaiba sina Magdalena at Maria taga Betania. Sila ang Maria na nakikinig sa pangalan ni Jesus sa halip na tumulong sa kanyang ate na si Marta sa paghahanda ng mga kakain. Sa niya ang lalagyan ng mira na ginamit upang ihanda ang katawan ni Jesus bago ito nilipin. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria na Betania, kapatid ni Lazaro at Marta ng Betania, Ipanalangin po kami. Sa Santa Marta de Betania, natapwan sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Natapwan isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Kapatid ni San Lazaro at Santa Maria ng Betania, si Santa Marta, ay bahagi ng pamilyang itinuturi na pinakamalapit kay Jesus. Sa bawat agpong kasama si Marta sa Biblia, lagi siyang pinapakita ang abala sa kanyang mga obligasyon sa loob ng bahay, tulad ng pagluluto, paglilinis, at pagnanapis sa namatay na kapatid. Dahil dito, nilalarawan siya bilang babaeng may hawak na sisidlan ng mga pagkain at mga banga ng tubig. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Marta, kapatid ni Lazaro at Maria ng Betania, Ipanalangin mo kami. Santa Maria, ina ni San Marcos Evangelista. Isa sa mga kababaihang tagusunod ni Jesus, ina ni Juan Marco. Ang kanyang tahanan ay pinadausan ng huling hapunan bago sumapit ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Binuksan niya ang kanyang tahanan upang maging kanlungan at bahay dalanginan ng mga sinaunang Kristiyano. Sinasabi din na sa kanyang tahanan nanaog ang banal na Espiritu. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria, ina ni San Marcos Evangelista. Ipanalangin. Santa Juana, esposa ni Cusa, at si Juana na asawa ni Cusa, at tiwala ni at si Susan ay namin sa pagkakuha na isa sa mga babae na pagkakuha sa Biblia at nagpapatulog ang samahang Pinoong Jesus, asawa ni Cusa ng tiwala ni Herodes. Masasabing may maalawang buhay si Juana at maaaring isa sa mga magiging ibigay sa mga alagad kung kaya't siya ay inalarawang may hawak na lalagyan ng salapi. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kapara nung sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Juana, esposa ni Cusa, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Veronica, at isang babae na may 12 taon nang inaagasan na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay, at sino may walang makapagpagaling sa kanya ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at pagtagakay na angkat ang kanyang agas. At sinabi niya sa kanya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Ang pangalang Veronica ay buwas sa salitang Latin na Vera Ipon. Ang tunay na larawan, tanda ng papel na kanyang ginampanan ng punasan niya ang mukha ni Jesus habang pinapasan nito ang krus. Ayon sa tradisyon, siya rin ang babaeng 12 taon nang dinudugo
na humipo sa laylay ng damit ni Jesus at kabiyak ni bumalik. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria Veronica, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobo. At mayroon din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo na sa mga yaoy na naroroon kapwa si Maria Magdalena at si Maria ang ina ni Santiago na bata at ni Jose at si Salome. Si Santa Maria Jacobe ay ang ina ng mga apostol na sina San Judas Tadeo at Santiago el Menor. Dito sa huli niya nakuha ang tagoring Jacobe, buhat sa tagoring Latin na Iacobi, na ang ibig sabihin ay ang kay Santiago. Sagisag niya ang walis na ginamit upang ihanda ang paglilibingan ni Jesus matapos itong mamatay sa bundok ng Kalbaryo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria Jacobe. Ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome. Nang magkagayoy, lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo at nakasama ang kanyang mga anak na lalaki na siya'y sinamba. At may hinihinging isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, "Ano ang ibig mo?" Sinabi niya sa kanya, "Ipag-utos mo na itong aking dalawang anak ay magsiupo, ang isa sa iyong kanan at isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian." Ang una sa tatlong Maria ay si Santa Maria Salome, ina ng mga apostol na sina Santiago at San Juan. Hinihingi niya kay Jesus na paupuin ang kanyang dalawang anak sa tabi nito kapag naghahalin siya. Ang sagisag niya ay ang insensaryo, tanda ng kanyang isinuog sa libing ni Cristo. Marapat din bigyang pansin ang mga korona na suot ng babaeng salita na tinatawag na diadema. Tanda ito ng kabanalan at pagtalima sa utos ng Panginoon. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria Salome. Ipanalangin mo. Santa Maria Magdalena. At pinilin niya ang isang tayong lino at pagkababa sa kanya sa krus, ay ibinalot siya ng tayong lino at inilagay siya sa isang libingan na inukay sa isang bato. At itinulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. At tinitignan ni Maria Magdalena at ni Maria Ina ni Jose kung saan siya lalagay. Si Santa Maria Magdalena ang isa sa pinakasikat at gayon din naman pinakakontrobersyal na persona ng Semana Santa. Buhat sa mga sinaunang paniniwala na siya ay babaeng makasalanan na nagtatrabaho sa prostitusyon, ang makabagong mga paniwala at nagdulog sa kanya bilang mga pinakamahalagang babaeng alagad ng Panginoon. Saksi siya sa mga pinakamahalagang tagpo sa buhay ni Jesus, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sinasabing matapos ang pag-akyat ni Jesus sa langit, si Maria Magdalena ay naparoon sa Timog Prancia, kung saan siya nangaral at namatay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria Magdalena. Ipanalangin mo kami. Apostol San Juan Evangelista, pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kaniyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na yaon ay tinanggap siya ng alagad sa kaniyang sariling tahanan. Ang pinakabata sa 12 apostoles at ang pinakamamahal na alagad si San Juan ay kapatid ni Santiago el Mayor at anak ni Maria Salome. Tinatawag siyang Evangelista dahil sa pagsulat niya sa isa sa mga ebanghelyo.
Sa kanya rin inihabilin ni Jesus ang kanyang ina bago ito mamatay. Sinasabing siya rin ang buwan na napaisla sa Patmos at nagsulat ng huling aklat ng Biblia, ang Apokalipsis. Tanga niya ang aklat at pluma sa gisag ng kanyang misyong ipalaganap ang mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang maraming mga naisulat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ayon po. Amen. Apostol San Juan Evangelista, Ipanalangin po kami. Santo Etienne. Malapit sa Kalbaryo ay may isang halamanan na may isang libingang inukang sa tagiliran ng dalisdis ng bato na hindi man napaglilibingan na pag-aari ni Jose ng Arimathea. Dito nila inilibing si Jesus. Pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at mga pariseo. Sinabi nila, naalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon nung nabubuhay pa, na siya ay muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Pabantayan nga po ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at nakawin ang kanyang bangkay at sabihin sa mga tao na siya ay muling nabuhay. Sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawan at pabantayang mabuti ang libingan. Kaya't pumaroon sila at nilagyan ng tatak ng bato at binabantayan ang libingan upang matiyak nila dito pakikilaman inuman. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magkasawalang hanggan. Amen. Santo Entierro. Maawa ka sa amin. Mater Dolorosa. Noong siya ay naghihirap, hindi ko pinayagang mawalan sa kanyang piling. Dahil ako'y nakatayo sa tabi ng kanyang krus. Dahil pag mas malapit ang isang bagay sa puso, ay mas matindi ang sakit nito. Mas masakit sa akin ang paghihirap ng aking anak kaysa sa iba. At nang yumuko siya sa akin mula sa krus, at tumingin ako sa kanya. Tumulo ang mga luha sa aking mga mata, na parang tubong dumadaloy sa mga ugat. At nang makita niya akong naghihirap ng labis, ang aking hapis ay nagdulot sa kanya ng sakit, na mas matindi pa sa lahat ng kanyang naramdamang mga sugat. Aming idinidinig na ang kanyang paghihirap ay naging aking paghihirap, sapagkat ang puso niya ay sa akin. Kung paanong sa isang mansanas ibinigay Adan at Eva ang mundo, sa isang banda, ang aking anak at ako ay nagtubos ng mundo sa iisang puso. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mater Dolorosa, Ipanalangin mo kami.